Dear Miss Jamay, ako si Rhea, 24 anyos, at taga Cebu. Sa murang edad, marami na akong pinagdaanan. Pero siguro, wala nang tatalo sa sakit na naranasan ko sa kamay ng dalawang taong akala ko'y sandigan ko, ang aking kinakasama at ang sarili kong ina. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bahay rito sa Cebu, isa kong online seller. Mula umaga hanggang madaling araw, ang hawak ko'y cellphone. Nagpo-post ng mga paninda, nagre-reply sa mga inquiry, at nagbabalot ng mga orders. Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil mayroon akong 3 taong gulang na anak na kailangang buhayin. Siya ang sentro ng mundo ko. Araw-araw, parang walang pahingang katawan ko. Kahit madaling araw na, gising pa rin ako. Nakaupo sa sahig, napapalibutan ng plastic, karton, at mga items na kailangang ipak. Minsan, habang nagtitip ako ng parcel, maririnig kong mahimbing na paghinga ng anak ko sa kama. Doon ako kumukuha ng lakas, kahit pagod na ako. Sapat na sa akin ang makita siyang mahimbing na natutulog, ligtas, at walang iniintinding problema. Pero sa kabila ng pagsisikap ko, may isang anino na laging humihila sa akin pabalik sa dilim. Ang live-in partner ko na si Troy. 25 na siya. Pero kung kumilos, akala mo'y binatilyong walang responsibilidad. Madalas, gigising ako ng maaga para maghanda ng orders. At siya, tulog pa rin, nakatalikod, parang walang pakialam sa mundong ginagalawan namin. Pagdating ng tanghali, saka pa lang siya babangon. Diretso banyo, kakain, tapos aalis na naman para pumunta sa bilyaran. Wala siyang permanenteng trabaho. Ang tanging alam niyang trabaho ay ang pagtambay sa bilyaran at ang pakikipag-inuman sa mga barkada niya. Umuuwi siya ng gabi na amoy alak. Minsan madaling araw na. At kung minsan pa, wala nang dalang pera. Ako pang hinihingan. Alam mo, Miss Jamay, madalas kaming mag-away ni Troy dahil sa pera. Maliliit na bagay lang sana eh. Pero lumalaki dahil sa paulit-ulit na problema. Rhea, bigyan mo naman ako kahit pang-ambag lang. Sabi niya habang nakasandal sa pinto. Tila ba obligasyon ko iyon? Ano bang inaambag mo rito, Troy? Sagot ko, pilit kinakalmang sarili, kahit nanginginig ng boses ko. Pero sa huli, ako na rin ang sumusuko. Ako rin ang nagbibigay. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil natatakot ako. Natatakot na tuluyang masira ang pamilya na pilit kong binubuo. Ayaw kong lumaking walang amang anak ko. At isa pa, hindi naman kami gutom dahil sa tulong ng aking ina na si Mama Minda. Si Mama Minda ay 40 taong gulang pa lamang, isang domestic helper sa Singapore. Dahil 16 na taon pa lang siya nang ipinanganak ako, napakabata niyang tignan. Tuwing magkasama kami, madalas kaming mapagkamalang magkapatid. Sisters? Tanong pa ng iba, at napapangiti na lang kami. Kapag umuuwi siya galing abroad, parang may liwanag na pumapasok sa bahay namin. May dala siyang mga pasalubong, chocolates, pabango, mga damit na galing pa raw sa sale sa Singapore. Laging maayos ang buhok niya, makinis ang balat, at amoy imported na perfume. Siya ang sumasalo sa lahat ng pagkukulang ni Troy. Kapag kulang ang pambayad sa kuryente, si Mamang nagbabayad. Kapag wala kaming pambili ng gatas ng anak ko, siya rin ang nagpapadala. Minsan, kahit hindi ako humihingi, kusa siyang nagpapadala ng extra. Anak, mag-ipon ka rin ha. Huwag mong ubusin lahat ng gastusin. Paalala niya sa akin sa video call habang nakangiti. At ako naman, puno ng pasasalamat. Sabi ko sa sarili ko noon, Rhea, swerte mo pa rin. Kahit iresponsable ang lalaki mo, may nanay ka namang hindi ka pinapabayaan. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin na hindi ko agad pinansin noon. Kapag ka-video call ko si Mama, minsan napapansin kong si Troy ang sumasagot kapag hindi ko hawak ang cellphone. Nagtatawanan sila. May mga pagkakataon din kapag umuuwi si Mama.
Masyado silang komportable sa isa't isa. Parang matagal nang magkaibigan. Noong una, binaliwala ko yon. Sinabi ko sa sarili ko na baka ako lang nag-iisip ng kung ano-ano. Nanay ko yon at partner ko yon. Hindi nila magagawa sa akin yon. Paulit-ulit kong kinukumbinse ang sarili ko. Pero may mga gabi na hindi ako makatulog. May kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Isang kaba na hindi ko maipaliwanag. Parang may mali, pero hindi ko matukoy kung ano. Hanggang sa isang araw, may nangyari na tuluyan ng gumiba sa mundong pilit kong binubuo. Hindi ko alam. Ang perang ipinapadala ni Mama at ang suportang ibinibigay niya ay may kalaki palang kapalit na hinding-hindi ko naisip sa buong buhay ko. Last year, bago magpasko, umuwi si Mama Minda para sa isang buwang bakasyon. Halos 3 taon din siyang hindi nakauwi, kaya ganoon na lamang excitement ko. Ma, sa wakas, makakasama ka na rin namin. Sabi ko sa kanya, habang yakap-yakap ko siya sa airport. Halos hindi ko na siya mabitawan noon. Sa dami ng taong naglalabasan sa arrival area, siya lang nakikita ko. Nakangiti, nakaayos ang buhok, at suot ang isang simpleng blouse, pero kitang-kita pa rin ang kanyang kinis at alindog. Amoy pa lang niya, alam mong galing abroad. Parang isang iglap, bumalik ako sa pagiging bata. Iyong anak na sabik sa yakap ng ina. Sa biyahe pa uwi, hindi kami nauubusan ng kwento. Siya ang madaldal, ako ang tagapakinig. Ikinuwento niyang buhay niya sa Singapore, ang amo niyang mabait, ang trabaho niyang hindi madali, at kung paano niya tiniis ang lungkot para lang masuportahan kami. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ni Troy. Nakangiti siya, parang bihirang-bihira akong makita. Welcome home po, ma. Bati niya, sabay mano. Ngumiti si Mama, tila natuwa sa gesture na iyon. Ay, ang bait naman ng manugang ko. Biro pa niya. Noong sandaling iyon, natuwa ako. Pakiramdam ko, kumpleto na ulit ang pamilya ko. Nang dumating si Mama sa bahay, tila nagbagong enerhiya. Naging masayahin ang paligid. Bilang jologs at cowboy na tao, mabilis na nakagaanan ng loob ni Troy si Mama. Noong una, natutuwa pa ako. Sabi ko, ayos to. Hindi mahihirapan si Mama na makisama sa live-in ko. Halos araw-araw, may kwentuhan, may tawanan. Si Mama ang tipo ng taong kayang gawing magaan ng kahit anong sitwasyon. Kahit simpleng hapunan lang, tuyo, itlog at kanin. Nagiging parang handaan dahil sa kanya. Pero habang tumatagal, unti-unti akong nakakaramdam ng kakaiba. Dahil mahilig si Mama sa videoke at inuman, gabi-gabi silang magkasama ni Troy sa sala. Minsan, habang inaayos ko ang mga orders ko, maririnig ko ang boses ni Mama na kumakanta. Malakas, puno ng emosyon, parang nasa bar. Tapos si Troy, tatawa, sasabay o kaya'y magbibiro. Habang ako naman, nakaupo sa sahig ng kwarto, nakatutok sa pagpapak ng mga items. Ang liwanag sa sala ay iba sa dilim ng kwarto ko. Parang magkaibang mundo. Sila sa labas na masaya. Ako sa loob na pagod at tahimik. Minsan, aabutin sila ng madaling araw. Rhea, inom ka muna. Yaya ni Mama. Hawak ang baso. Habang nakangiti. Ma, hindi ko kaya eh. Kailangan ko pang matapos tong orders para ma-ship na bukas. Sagot ko naman. Pilit nang umiti. Kahit ramdam ko ang pagod sa buong katawan ko. Sandali lang naman. Sabat pa ni Troy. Parang nanghihikayat. Pero tatango na lang ako at babalik sa ginagawa ko. At doon, may iwan na naman silang dalawa. Sa mga gabing iyon, kahit hindi ko sila nakikita, malinaw na malinaw sa isip kong eksena. Ang dalawa sa sopa, magkatabi, nagtatawanan. Minsan siguro nagkakatinginan. At ako, nasa kwarto, tahimik, pilit tinatapos ang trabaho para lang may maipakain sa pamilya ko kinabukasan. Isang gabi,
Pumasok si Troy sa kwarto namin. Amoy na amoy kong alak sa hininga niya. Mabigat ang kanyang mahakbang at pag-upo niya sa kama, lumubog ang kutsyon. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ng braso ko. Gusto niyang may mangyari sa amin. Pero dahil pagod ako at may monthly period, nakiusap ako sa kanya. Wait lang, Troy. Pagod lang talaga ako eh. Baka pwedeng bukas na lang o sa makalawa. Sabi ko, mahina ang boses. Halos pakiusap na. Nagulat ako nang bigla siyang suminghal. Parang naiinis. Parang may ibang iniisip. Ang mga mata niya ay puno ng pagkadismaya na hindi ko maintindihan. Ang arte mo naman, Rhea. Daig mo pang matanda. Dapat matuto ka kay Mama Minda. Maasikaso siya. Marunong sa buhay. At laging nakakaunawa. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Napatigil ako. Hindi ako agad nakapagsalita. Ang puso ko, parang biglang bumigat. Anong ibig mong sabihin, Troy? Bakit mo ako kinukumpara kay Mama? Hindi siya sumagot. Humiga lang siya at tumalikod sa akin. Pero sa likod ng katahimikan na iyon, mas lalong lumakas ang ingay sa isip ko. Bakit kailangan niyang banggitin si Mama sa ganong sitwasyon? Bakit parang may ibig siyang ipahiwatig na hindi niya masabi ng direkta? At bakit parang may kakaibang tono ang boses niya? Parang may hinahangaan. O mas malala, may hinahangad. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakatingin lang ako sa kisame. Habang katabi ko, ang lalaking unti-unti nang nagiging estranghero sa paningin ko. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa katotohanang baka may nangyayari na sa harapan ko na hindi ko lang matanggap. Doon nagsimulang tumubo ang binhi ng pagdududa. Dumating ang gabi ng piyesta sa aming barangay. Maraming handa, maraming bisita. Pero dahil maghapon akong tumayo at nagsilbi sa mga bisita ni Mama at mga barkada ni Troy, bandang 9:00 pa lang ay dinalaw na ako ng antok. Isinama ko ang anak ko sa kwarto para matulog. Maghapon akong parang makina. Sa lubong ng bisita, abot ng plato, luto, hugas, linis. Ang ingay ng tawanan sa labas ay tila unti-unting nagiging ugong na lang sa tenga ko habang nanghihina ang katawan ko. Masakit ang likod ko, namamanhid ang mga paa ko, at ang ulo ko ay parang umiikot sa pagod. Samantalang si Mama, tila walang kapaguran. Nakikipag-inuman siya sa mga kumari niya. Tumatawa, nagkikwento, parang siya ang sentro ng kasiyahan. Si Troy naman, halos dikit na dikit sa kanya, tagahalo ng inumin, tagaabot ng pulutan, at halos hindi umaalis sa tabi niya. Ma, mauna na kami ha. Pagod na talaga ako eh. Sabi ko kay Mama noon, at masiyang nakikipag-inuman sa mga kumari niya at kay Troy. Sige anak, kami nang bahala rito. Nakangiting sagot ni Mama. May kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaan sa dibdib ko habang nakatingin sa kanila. Pero pinili kong huwag na lang pansinin. Pagod lang siguro ko, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko akalain na iyon na palang huling gabi na ituturing ko silang pamilya. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong pinahiga ang anak ko. Hinaplos kong buhok niya habang unti-unti siyang nakakatulog. Sa sandaling iyon, sinubukan kong kalimutan ng lahat. Ang pagod, ang inis, at ang kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Humiga ako sa tabi niya, at bago pa ako tuluyang lamunin ng antok, naririnig ko pang malalakas na tawanan sa labas. Halo iyon ng kanta sa videoke, kalansing ng baso, at sigawan ng mga lasing. Hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Nagising ako ng 3:00 ng madaling araw. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko, kaya nagpasya akong uminom ng tubig. Paglingon ko sa tabi ko, wala si Troy. Inisip ko na baka lumabas lang sila ng mga barkada niya o baka nakatulog sa sopa dahil sa sobrang kalasingan. Dahan-dahan akong bumangon para hindi magising ang anak ko. Tahimik ang buong bahay. Ang ingay kanina ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan.
Paglabas ko ng kwarto, patay ng mga ilaw sa sala, pero makalat pa rin. May mga basong hindi nahugasan, mga bote ng alak na nakahandusay sa mesa, at mga upuang hindi na ibalik sa ayos. Ang amoy ng alak at pagkain ay nakahalo sa hangin. Habang naglalakad ako patungong kusina, nakarinig ako ng mga kakaibang tunog. Hindi ito tunog ng bidyoke, hindi rin ito tunog ng nag-uusap lang. Ang mga tunog ay nagmumula sa laundry area, malapit sa likod ng aming kusina. Sa una, inisip ko baka may pusa o aso lang. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang tunog. May hinang ungol, kaliskos, at parang may tubig na tuloy-tuloy ang agos. Parang may humila sa mga paa ko para lumapit. Bawat hakbang ko ay mabigat. Bawat pintig ng puso ko ay parang gustong kumawala sa dibdib ko. Pakiramdam ko, alam ko nang makikita ko, pero pilit ko pa rin tinatanggi. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw sa likod bahay, gumuho ang mundo ko. Huling-huli ko sila, Miss Jamay. Ang sarili kong ina at ang lalaking pinagkatiwalaan ko. Nasa gitna ng isang kasuklam-suklam na eksena. Basang-basa sila ng tubig dahil sa shower na nakabukas. Hindi sila nakandado, hindi sila nag-ingat. Marahil dahil akala nila ay tulog na ako. Parang tumigil ang oras. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na tibok ng puso ko at ang tunog ng tubig na patuloy na bumubuhos. Nabitawan ko ang basong hawak ko. Nabitak ito sa sahig, kasabay ng pagtibak ng puso ko. Ang tunog ng basag na salamin, ang tila gumising sa kanila. Bigla silang napalingon sa akin. Nang makita nila ako, walang bakas ng hiya sa mukha ni Troy. Sa halip, ang nakita ko'y galit. "Anong tinitingin-tingin mo?" Sigaw niya, habang nag-aayos ng sarili. Si Mama, sandali lang siyang napatigil. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang muka, pero mabilis din iyong napalitan ng isang ekspresyong hindi ko maipaliwanag. Parang nahuli, pero hindi nagsisisi. Ba- bakit? Bakit niyo nagawa to? Tanging nasabi ko. Ang boses ko'y halos pabulong na dahil sa sobrang sakit. Pakiramdam ko, gumuho ang buong pagkatao ko sa iisang tanong na iyon. Humarap sa akin si Troy. Ang mga mata niya ay nanlilinsik. "Kasalanan mo to, Rhea. Tignan mo nga ang sarili mo. Laging amoy kusina. Losyang. Laging amoy gatas ng bata. Nakakasawa ka. Samantalang si Mama Minda. Tignan mo oh. Laging mabango. Laging sosyal. At higit sa lahat, siyang may pera." Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong sumasaksak sa akin. Ang hirap ko, ang pagod ko bilang ina, at ang katapatan ko sa kanya. Lahat iyon ay itinapon niya dahil lang sa pera at panlabas na anyo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko si Troy at sinampal ko siya ng buong lakas. "Wala kang kwenta. Hayop ka!" Ang tunog ng sampal ay umalingaw sa buong likod bahay. Malakas, matalim, at puno ng lahat ng galit at sakit na matagal kong kinimkim. Nanginginig ang kamay ko pagkatapos, pero hindi iyon dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyon na tuluyan ng kumawala. Pero hindi siya nagpatalo. Ganti-ganti ang nangyari. Sinuntok niya ako sa braso, sinakal, at itinulak sa pader. "Huwag mo akong masampal-sampal ha, dahil palamunin ka lang din dito." Parang nawalan ako ng hangin. Ang likod ko'y malakas na tumama sa sementong pader, at ang kamay niya sa leeg ko ay lalong humigpit. Pilit kong kumakawala, pero mas malakas siya. Ang sakit ng braso ko ay kumalat sa buong katawan ko. Pero mas masakit ang katotohanang ang lalaking pinaglaban ko sa lahat ay siya pang mananakit sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Mama. Nakatayo lang siya sa gilid. Tila hindi alam ang gagawin. Pero nang makita niyang sinasaktan na ako ni Troy ng pisikal, biglang nagbago ang kanyang anyo.
Tumakbo siya sa kusina at kumuha ng isang matulis na bagay, isang kitchen knife. Bitawan mo ang anak ko, Troy! Bitawan mo siya o papatayin kita! Sigaw ni Mama. Ang boses niya ay puno ng pagsisisi at galit. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya noon. Ang mga mata niya nanlilinsik. Nanginginig ang kamay na may hawak na kutsilyo. At ang boses niya ay hindi na boses ng isang ina na nagkamali, kundi ng isang ina na handang gawin ang lahat para iligtas ang anak niya. Natigilan si Troy. Siguro dahil alam niyang seryoso si Mama at dahil alam niyang siya ang breadwinner sa bahay na iyon. Napabitaw siya sa akin. Mga baliw kayo! Sigaw niya bago tuluyang lumabas ng bahay at iniwan kaming dalawa. Narinig ko pang malakas na pagsara ng pinto. Isang tunog na tila tuluyang nagsara ng isang madilim na kabanata ng buhay ko. Naiwan akong nakasalampak sa sahig, umiiyak, nanginginig. Pakiramdam ko, wala na akong lakas. Ang katawan ko'y masakit. Pero ang puso ko, parang wala nang natira kundi pagod at pagkawasak. Lumapit sa akin si Mama. Pilit akong niyayakap habang umiiyak din siya. Sorry, Rhea. Sorry, anak. Nadala lang ako. Hindi ko sinasadya. Ramdam kong panginginig ng katawan niya habang yakap niya ako. Ang luha niya ay tumutulo sa balikat ko. Mainit, mabigat, at puno ng pagsisisi. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Dapat ba akong magalit sa kanya? Dapat ba akong masuka? Pero sa sandaling iyon, ang tanging naramdaman ko ay pagod. Pagod na ako sa lahat. Pagod na akong lumaban. Pagod na akong umasa. Pagod na akong magpatawad sa mga taong paulit-ulit akong sinasaktan. Nang gabing iyon, hindi ako tumigil. Kahit madaling araw, nagpunta kami sa barangay para i-report ang pananakit ni Troy. Nanginginig pang katawan ko habang nagsasalaysay. Pero pinilit kong maging matatag. Pumunta rin ako sa ospital para magpa-medical check-up. Habang sinusuri ang mga pasa sa braso at leeg ko, pakiramdam ko ay unti-unti kong tinatanggap ang katotohanan na hindi na ito simpleng away lang. Isa na itong abusong kailangan kong tapusin. Gusto kong siguraduhin na may hawak akong ebidensya kung sakaling bumalik ang hayop na iyon. Nang sumunod na araw, inilabas ni Mamang lahat ng gamit ni Troy. Isa-isa niyang inilagay sa labas. Mga damit, sapatos, at kung ano-ano pang pag-aari niya. Parang bawat bagay na inilalabas ay simbolo ng pagputol namin sa kanya. Ipinatapon niya ito sa kalsada at ipinabatid sa barangay na huwag nang papasukin ng lalaking iyon sa aming subdivision. Si Troy, na akala mo'y matapang, ay hindi na nagpakita pa. Siguro ay natakot din na makulong o baka wala na ring mukhang may haharap. Miss Jamay, lumipas ang mga buwan. Maraming nagtatanong sa akin. Rhea, bakit pinatawad mong mama mo? Inagawan ka niya ng lalaki, di ba? Noong una, mahirap sagutin. Pero sa tuwing tinitignan ko ang sarili ko sa salamin ngayon, isa lang naiisip ko. Utang ko kay mamang kalayaan ko. Kung hindi nangyari ang gabing iyon, siguro hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin ako sa isang Troy na tamad, babaero, at walang pangarap. Siguro hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan pa rin ako sa relasyong wala namang patutunguhan. Ang masakit na katotohanan ng iyon ang naging mapait na gamot na kailangan ko para magising. Pinatawad ko si Mama dahil nakita ko ang kanyang tapat na pagsisisi. Higit sa lahat, nakita ko na sa huli, handa pa rin siyang pumatay para protektahan ako. Alam kong nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali na habang buhay naming dadalhin. Pero mas pinili ko ang kapayapaan kaysa sa puot. Ngayon, bumalik na si Mama sa Singapore upang magtrabaho. Siya pa rin ang sumusuporta sa amin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang dating Rhea na nakadepende lang sa iba. Gamit ang kinikita ko sa online selling at ang tulong ni Mama, bumalik ako sa pag-aaral. Kasalukuyan akong kumukuha ng hospitality management. Gusto kong patunayan na hindi ako losyang, na hindi ako pabaya sa sarili.
Ginagawa ko ito para sa anak ko at para sa sarili ko. Isang kamag-anak ang pansamantalang nag-aalaga sa baby ko habang nasa school ako. At masasabi kong mas masaya ako ngayon kaysa noong kasama ko si Troy. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal sa sarili ay nagsisimula kapag natutunan mong bitawan ang mga taong lason sa iyong buhay. Kahit gaano pa kasakit ang paraan ng pagbitaw. Sana ay magsilbing inspirasyon ng kwento ko, lalo na sa mga kababaihan na nakakaranas ng pang-aabuso. Huwag kayong matakot na mawalan. Dahil kung minsan, ang pagkawala ng isang tao ay ang simula ng pagkahanap mo sa iyong tunay na halaga. Maraming salamat sa pakikinig, Miss Jamay. Nagmamahal, Rhea. Napakabigat, ngunit napakalinaw ng mensahe ng kwento ni Rhea. Isang masakit na katotohanan ang hinarap niya sa loob mismo ng kanyang tahanan mula sa dalawang taong mahalaga sa kanya. Ngunit sa huli, nanaig ang lakas ng isang babae at ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Hindi dahil tamang ginawa ng iba, kundi dahil kailangan ng kanyang puso ang katahimikan upang makapagsimulang muli. Ang pagtataksil ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang sirain mo ang iyong sarili. Minsan, pinahihintulutan ng tadhana na madurog tayo upang makita natin kung sino ang mga pirasong dapat nating itapon at kung sino ang mga dapat nating panatilihin. Ang pagkakamali ng isang magulang ay masakit, ngunit ang pagpili sa pag-unawa at pagbangon ay isang katangian ng isang tunay na matapang na anak. At higit sa lahat, huwag hayaang limitahan ng ibang tao ang iyong halaga base lamang sa iyong itsura o estado sa buhay. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Rhea? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.